Kumusta kayong lahat? So today's topic is tatlong paraan paano mag-insert ng CSS. Three ways to insert CSS sa inyong HTML. So let's start by making a file. CSS. Okay. So 1 minute. So una gagawa tayo ng mga layouts. So let's say div and then I am king. Hello world. Dagdagan natin. So ito ang inline CSS. So dito i-cover ko yung inline unang-una, and then internal, then external CSS. Yun yung usually na ginagamit ng lahat. And paano sila gawin? So for inline CSS, madali lang siya. So ilalagay mo lang yung attribute nung tag, and then dito mo siya babaguhin. Equals to : or pwede din double quote. So, doesn't matter, parehas din siya. Then pwede natin baguhin yung this way, pwede natin baguhin yung style ng element. So let's say yung color ng text. Pag gusto mo baguhin yung color ng text, ilalagay mo color. So pwede natin baguhin ang color into green. Let's say blue. Mahirap basahin yung blue. Okay, so let's see. Yun, blue siya. Okay. So then pwede natin baguhin yung kanyang, let's say, background color would be pink. Yun, naging pink na. And as I mentioned to you dati, merong spacing or merong margin yung body. Pero hindi natin yun i-discuss ngayon. Yung di-discuss natin paano maglagay ng inline, internal, and external. So, yan, ito yung internal. Pwede mo dito ilagay yung lahat ng property, pero hindi siya sikat kasi mas dami siya ng dadami. Kung this way gagamitin, kung this way mo siya babaguhin, that means lahat ng element na gusto mong lagyan nitong style is lalagay mo siya again and again, and mas tataas yung file size ng inyong HTML file. Okay, so second way is ganun din, pero ilalagay mo siya dito sa head, style, ganun din, style tag, and para ma-access, okay, let's say gawa tayo ng another one na dev, then tatanggalin natin to. Okay, and para ma-access mo siya, kailangan mo siyang palitan yung or lagyan yung attribute na class is equals to, and then ikaw maglalagay ng pangalan, then dapat meron siyang naming convention. For example, this is me, or pwedeng lagay mo na lang siya na this is me, or pwede mo siyang gawin short like pero mas maganda kung merong naming convention para mas madali mo siyang matandaan. So let's say yun na lang, this is me, and then lalagay mo dito para ma-access mo siya, lalagay mo siya ng dot, then this is me, and then open bracket, then close bracket, and then dito sa loob, dito mo papalitan yung properties. So let's say gusto natin palitan yung color and to background first, background and to black. Pag ni-refresh mo, yun, meron siyang background na black, pero black din yung text. So by default kasi black yung text, so papalitan natin color, let's say white. Yun, napalitan mo na siya. Okay, ito yung second way para palitan. Pero ang problema nito kasi although mas konti yung
codes na ilalagay mo, meron pang way para mas paiksian siya. Is ilagay mo siya or mas palitin yung size kung ilalagay mo siya into external file at mas madali mo siya maintindihan. So gawa pa tayo ng isa pa. And para may include natin dito yung ma-include natin dito yung file kung saan natin ilalagay yung mga codes natin ng CSS, guys, kailangan natin maglagay dito ng, as discussed dati, yung kung napanood mo yung first video ko, kailangan mo dito yung ilagay yung link rel style sheet, ito yung, and then yung href kung saan siya nakalagay. So let's say style.css. Then dito tayo gagawa same folder, pero kung gagawa ka ng subfolder, for example, let's say CSS folder, and then lagay mo ng dash. So new folder CSS, then sa loob ng CSS ilalagay natin yung file na style.css. Papalitan mo rin yung kanyang file name. So yun, i-edit din natin siya. Okay, so let's say ito, lalagyan natin ng class name na this is you. So dito sa style, lalagyan natin dot this is you, open bracket, then close bracket, then say background let's say green, and then text color goes to yellow. So yan, ito yung class, and then nilagay na natin, nilink na natin tong file sa ating HTML file. So kapag ni-refresh mo yun, lalabas siya. Pero kung ito tatanggalin mo yung directory name, save, wala, kasi hindi niya makita yung file. So babalik natin CSS. And then that's it. So itong code na to, itong class name, pwede mo siyang i-reuse again and again. So let's say gawa pa tayo ng another one. Padamihin natin. Yun, madami siya. Okay, so pinaka the best way para i-edit siya is by class name. So pwede rin natin siyang lagyan ng ID, pero most of the time ang ID is for JavaScript. Mas maganda kung gamit mo siya sa JavaScript. So let's say ID name is equals let's say pwede mo siya access using ID name. So this is mine. This is my dream. Okay, so instead ng ganito, so lagay tayo ng isa pa. So this is my dream, ito yung ID. So para ma-access mo yung ID, kailangan mo ng hash. Pero dito, pag i-assign mo siya dito sa dev tag, ang kanyang attribute is ID is equals to, and then yung pangalan. Walang hash. So this is my dream. Okay, and then dito pwede mo siyang palitan yung property. So let's see, another idea is let's say the violet color, violet, background color, violet. So background and background color, as I said before, parehas lang siya. Then pag na-refresh natin, yan, andun siya, background violet. Pero ang problem dito sa ID is mas maganda siyang gamitin kasi talaga pag sa JavaScript rather than styling. So yun yung pagkakaiba-iba ng inline CSS, internal CSS, and external CSS. So I do recommend na kung kayo maglagay ng style, ilagay nyo lang to sa code nyo, and sa external kayo gumawa para mas malinis yung inyong HTML page. Okay, kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Kung gusto nyo i-support yung channel ko, please subscribe, and see you on the next video.